Mr. President, sa privilege speech nyo, nabanggit nyo po yung mga questionabling proyekto na ipinasok sa General Appropriations Act. Paano po ba sinisigurado na yung budget na pinasok para sa mga proyekto ay napupunta sa piling contractors, Mr. President? DPWH po makakasagot niyan. Sila kasi nag-a-award. No? Sila yung may Bids and Awards Committee. Sila lahat yung responsable pagdating sa implementation. Sa atin po, yung oversight nga, na which is what we're doing now exactly, Mr. President. We're exercising oversight over those projects in 2024, 2025, even 2023. Salamat, Mr. President. Kaya talagang magiging napaka-importante ng papel ng DPWH dun sa pagpapatuloy na Blue Ribbon Committee hearings na lalahukan po natin mula sa Minoria, whether to prove us right na pwede tayong may assumption of regularity or tumulong sa Blue Ribbon at tumulong in the wake nung inyong explosive na privilege speech, ipakita o ibunyag yung katotohanan kung paano maaring kahit yung ilang mga kawani or opisyal nila ay naging kasabwat pa sa katiwalian. With all the safeguards naman po sa ating bagong-bagong amyendang procurement reform law, sa modus na inilarawan po ninyo, Mr. President, sa inyong privilege speech, may mga contractor pa rin na nakakalusot. How are they therefore able to game the process? Kaninong approvals mula sa gobyerno ang kinakailangan ba nila para ma-fix ang bidding, makagawa ng less than standard projects at makatakas pa sa pananagutan, Mr. President? The real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po pwede mangyari ito. We encountered one DPWH official. Hindi ko na sabihin ko anong lugar, pero minor official po ito na nasa District Engineering Office. No? Ayaw nyo pong mag-sign off kasi member siya ng inspection team. Pagka may ganun, hindi makakalusot kaya merong isang ayaw makisama. So, the real culprit really is collusion. Pag nagkaisa-isa yung sindikato, patay na si Juan de la Cruz, Mr. President. At alang-alang kay Juan de la Cruz, sana, Mr. President, mabuhay yung ganyan mga minor members. At mabuhay si Leandro Legarda Leviste, mabuhay Mr. si Leandro Legarda Leviste. No, this is the first time that I heard na yung congressman mismo ang nagpa-entrap doon sa nagbabribe sa kanya. No? It's really a breath of fresh air. No? Hindi, talaga, no, not because Senator Legarda is here. You know. Hindi ko kaano si Leandro, but I feel very proud of him. And I'm proud to be associated na at least colleague natin sa Senate yung nanay niya. Speaking as a fellow woman, maraming salamat po para doon, Mr. President. At sana nga po, yung nararamdaman po ninyo, Mr. President, na breath of fresh air, pag pinagsama-sama yung mga dumarami at lumalakas na efforts sa ngayon. Yung sinight po ninyong website na nilaunch ng Office of the President, yung inyong privilege speech, Mr. President, yung pioneering effort ni Representative Leviste, yung pagpapatuloy ng ating Blue Ribbon Committee hearings, ay sana po talaga magkaroon ng isang kind of counter-collusion dito sa collusion na sinasabi nyo nga, Mr. President, na yun ang pinaka-culprit para itong mga krimen na ito and continuing crimes na ito ay hanggang ngayon, hanggang sa point in time na ito ay hindi pa effectively challenged. Baka ngayon po ay pwede po nating pagtulong-tulungan lahat. Yes, Mr. President. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot in preparing our privilege speech. Ang laki pong tulong talaga. I can believe you, Mr. President, at sana agad maipahayag iyon ng ating PLLO sa Office of the President. Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scams
ay hindi po first-time offenders, Mr. President, at na itanong na rin po ito sa inyo ni na Minority Leader at ni Senator Erwin din. Halimbawa, St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya, blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila, pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation. So, meron po tayo ditong mga recidivist, mga repeat offenders, Mr. President. Yeah. What can I say, Mr. President? What can we say, Mr. President? So, ito po yung usapin ng blacklists. Tinalakay din nga po ni Minority Leader. How would blacklists work if yun na nga, nagpapalit lang sila ng pangalan, Mr. President? Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan nyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga contractor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist? Tapos, nakakabalik lang. So, ang tanong ko po, Mr. President, how? How can we impose a true, effective blacklist kung saan yung mga abusadong contractors hindi na talaga makakuha ulit ng kontrata? At ito, napag-usapan nyo rin earlier, Mr. President, kay Minority Leader, hindi ba dapat sinuspindi na sila ng PCAB mismo, ng Philippine Contractors Accreditation Board? Di ba dapat may one-strike policy tayo? Or sila, yung PCAB mismo, Mr. President? Yes, I think, sorry, a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Ano? Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. So a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government, wag lang sila magkukulud. No? Dapat check and balance sa halip na collusion. Agree, Mr. President. Sa halip na collusion, which is lalong na-expose na ito talaga yung krimen dito sa flood control projects or kahit pa, as you were saying, Mr. President, sa ibang mga infrastructure projects na dapat makover din ng isang sumbong website. Maigi nga po kung may interagency coordination. Also to make each and every agency in that group an honest broker. Kung alam po ng PCAB na ngayon po sa interpellations na ito, nagkakaroon tayo ng duda kung nandun sila sa isang interagency body. Tama po kayo, Mr. President, mas makaka-check and balance, pati sa isa't isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Pagdating naman po sa proseso ng post-construction phase, ito na pag-usapan nyo rin with Sen. Erwin, hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa mga multimillion projects na ito para mapigilan ang katiwalian? Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, so ito, umaalingaw sa isip ko, Mr. President, yung termino yung collusion, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may connection sa modus ng flood control. So, paano kaya, Mr. President, well, Mr. President, nabanggit ko rin ito sa aking privilege speech. Ano? Kasama ko 0.5% to 1%. Pag malaking project, paig yung COA, I believe they are referring to the resident COA. No? Paig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapag ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer,
kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. Naloko na, Mr. President. May layers of collusion pala na pinipil away lang ngayon. Well, you know, Mr. President, coming from law enforcement, ako laging ang aking, where I'm coming from, gusto ko talaga merong certainty of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman gagaya na rin ako. Pero kung merong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Mahirap na yan. Merong naparusahan, merong na-convict, merong nakulong. That's the problem, Mr. President. I agree, Mr. President. Yan ay problema at kaya nakikiisa ako sa panawagan nyo, Mr. President, na nabasa ko, narinig sa media recently na dapat talaga may kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito bilang deterrent nga for future crimes or criminals to think to commit such crimes. Nakikiisa ako dahil yan din ang paniniwala ko sa pinakamabisang deterrent sa krimen. Kahit pa sa pananaw ng restorative justice, ito ang pinakamalakas na deterrent ay yung certainty na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli, maiimbestiga siya kapag at mapoprosecute at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Huling tanong ko na lang po, Mr. President, may paraan, dahil pinag-uusapan natin layers of collusion and therefore dapat layers of accountability. May paraan ba para mahabol ng gobyerno yung mga contractor at i-compel sila na tapusin ang kanilang mga proyekto at their own cost? Magkano po ang porsyento na napupunta ulit sa warranty or performance bond para sa mga nasirang proyekto? 10%. Ang laki. So, anong pagwawasto o indemnification ang maaaring singilin laban sa mga contractors na may mga proyektong nasira, Mr. President? Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. Dahil tama pong sinabi nyo, Mr. President, ang perang ginoghost dyan sa mga proyektong yan ay galing talaga sa buwis ng mamamayan. So, in closing, Mr. President, lubhang nakakabahala ang tila sabuatan, collusion nga, na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakubra at makalusot sa modus ng flood control. Mula sa mga baluktot na contractors na gumagawa ng substandard at ghost projects, sa mga opisyal na mga ahensyang naatasan mag-implement ng mga proyekto na pumoporsyento naman sa mga proyekto ang ibang mga politiko o nagtangkang maging politiko na nakikinabang sa pondo ng bayan, hanggang pa sa ilang taga-COA na dapat nire-review ang mga kontratang ito pero tila naging kontratista rin. O mga pikab na kailangan pang patunayan sa Senado, sa Blue Ribbon na ginagawa nila ang kanilang tungkulin talaga. Marami pong salamat muli, Mr. President, Senator Lacson, sa pagbibigay liwanag sa issue na ito. At ngunit, Mr. President, totoong hindi ito nagtatapos dito. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Mr. President.